Mirabel's point of view. Magkanong halaga bang kailangan mo para pakasalan mo ang anak ko? Tanong kagad ni Senyora Belinda nang makaupo ako sa kanyang harapan at sinabi ang tungkol sa amin ni Diego. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Po? Pakakasalan po ang anak ninyo? As in, anak niyo pong si Diego? Tukoy ko sa bunso nitong anak na wala pang asawa. Oo, siya nga. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Saka napatingin sa katulong na kanina'y nakikinig. Ngunit ngayon ay dali-daling tumakbong palabas. Naku, mukhang ipapakalat ng balita. Naguluhan tuloy ako. Akala ko ba kapag umamin ako rito sa asyenda na may relasyon kami ni Diego kahit wala, ay babayaran ako ni Senyora para layuan ko ang anak niya. Pero bakit ngayon gusto pang pakasalan ko pa? Naskam yata ako ni Betcha. Pero bakit siya? Ipinagkalat niya lang na hinalikan siya ni Diego. Binayaran na siya ni Senyora Belinda ng 10,000. Teka lang naman po, Senyora. Nagkakamali po yata kayo. Ang sabi ko po may relasyon kami ni Diego. Oo nga. Kaya nga pakasalan mo siya kapalit ng halagang kailangan mo. Diretsyong sambit nito. Napaawang ang labi ko. Seryoso po kayo? Pero bakit po? Ang iba binibigyan niyo ng pera kapag nalaman yung may relasyon sila ni Diego. Bakit ako po gusto niyong pakasalan ko siya? Natawa ang ginang. That's my clue. Lahat ng nagpupunta rito hindi tamang babae para sa anak ko. Yun ang way ko para mahanap ang babaeng para sa kanya. And it happened to you. Lalo akong naguluhan. Paano niyo po nasabing ako ang para sa anak ninyo? May inilabas na papel si Senyora. Look at this! At nakita kong may nakasulat sa papel. Ang sabi na manghuhula ay kusang darating ang babaeng para kay Diego. May dala siyang bayong, nakasuot ng bestidang dilaw, morena at may katamtamang taas. Matangos ang ilong at malamlamang mga mata. Ikaw na ikaw to. Kaya ngayon din, sabihin mo kung magkanong halagang kailangan mo ngayon at ora mismo. Ipakakasal kita sa anak ko. Napaawang ang labi ko sa gulat at walang lumalabas na salita mula sa labi ko. Dahil lang sa hulay ako na agad ang para sa anak niya. Napatingin tuloy ako sa dala kong bayong. May dala akong bayong dahil kagagaling ko lang magtinda ng gulay. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Betcha. Kailangan mo ng pera para sa kolehiyo mo, hindi ba? O edi magpunta ka sa mga Santimayor. Sabihin mo lang, may relasyon kayo ni Senyorito Diego. At yak babayaran ka kagad ni Senyora ng halagang kailangan mo. Pero ano na ba itong pinasok ko ngayon? Sa halip na pagkaperahan ko sa mabilis na paraan, mukhang napasubo ako sa hindi malinaw na sitwasyon. Pahamak ka talagang Betcha ka. At isa pa, si Diego, sobrang gwapo nun. Pero ubo din ang sungit at antipatiko. Sa lahat ng magkakapatid na Santimayor, siyang pinakaayaw ko. Tapos ngayon pakakasalan ko? No way! Senyora, pasensya na po Nagsinungaling po ako Wala po talaga kaming relasyon ni Diego. Gusto ko lang din po kasing malaman kung totoo ba yung sinasabi ng kaibigan ko tungkol sa pagbibigay niyo ng pera. Napayuko ako dahil sa kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Senyora Belinda at bahagyang kumunot ang noo niya. So, nagsinungaling ka? Malamig nitong tanong, dahilan para lalo kong ibaba ang tingin ko. Opo, Senyora, pasensya na po talaga. Wala po akong intensyon na manloko. Gusto ko lang po sanang subukan kung totoo ba yung sinasabi ni Betcha. Halos pabulong kong wika habang naglalaro ang mga daliri ko sa laylayan ng bestidang suot ko. Tahimik siya sa loob ng ilang segundo. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko sa dibdib. Baka ipabarangay ako nito o ang mas malala, ipakulong. Wala na akong mukhang maipapakita sa bayan. Bigla niyang wika. Pero hindi mo itinuloy ang kasinungalingan mo. Napaangat ako ng tingin. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Ngunit ngayon ay may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Parang may alam siyang ako ang hindi nakakaalam. Alam mo ba, Iha? Sabay lagay niya ng tasa ng kape sa mesa. Matagal ko nang gustong makita kung sinong babae na hindi matitinag ng pera. At ngayon, ikaw yon. Bahagya siyang ngumiti.
Lalo kong nakumbinsin na ikaw nga ang para kay Diego. Napasinghap ako. Senyora, hindi niyo po ba ako narinig? Nagsinungaling nga po ako eh. Wala po akong balak magpakasal kahit kanino. Lalo na sa anak ninyo. Ngumisi siya. Yun nga ang sabi ng manghuhula. Ang babaeng para sa kanya ay yung pilit niyang tatanggihan ngunit hindi niya kayang iwasan. Ha? Bago pa ako muling makapagsalita, bumukas ang pinto. Pumasok si Diego, suot ang puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. May hawak na sombrero at bakas sa mukha ang pagkairita. Ma, anya habang nilalapit ang sarili sa mesa. Ano na naman bang kalokohan tong naririnig kong ipakakasal mo ko sa tindera ng gulay? Napahigpit ang hawak ko sa bayong ko. Ayan na, paktay na. Anak, huwag kang bastos. Si Maribel ang sinasabi ng manghuhula. Siya na yon. Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ito? Yung babae na muntik ko pang mabangga sa labas ng palengke kanina? Napasinghap ako. Ha? Ikaw yung halos makasagasa sa mga talbos ko? Kung hindi ka kasi nakaharang sa gitna ng daan. Hindi ako nakaharang. Kayo ang biglang nagmaniobra. Enough! Sigaw ni Senyora Belinda. Dahilan para pareho kaming mapatigil. Pareho kayong matitigas ang ulo. Kaya nga kayo bagay. Sabay kaming napatingin sa kanya. Ako, gulong-gulo. Siya naman ay halos mapangiti sa inis. Ayoko ma, hindi ako magpapakasal sa babaeng. At ikaw iha? Putol ni Senyora Belinda. Sabay tingin sa akin na puno ng otoridad. May utang ka sa akin dahil sa pagsisinungaling mo. Kung ayaw mong tumakbo sa pulisya ang pangalan mo, pakasalan mo ang anak ko. Napamulagat ako. Po! Ngumiti lang si Senyora Belinda. Yun ay ang uri ng ngiting alam mong walang lusot. Yari na talaga ako. Pahama ka talaga, Betcha. Hindi ako magpapakasal, ma. Mariing wika naman ni Diego sabay irap sa akin na parang ako pang dahilan ng gulo. Ayaw mo? O edi sige. Kalmado pero matalim ang tono ni Senyora Belinda. Pero habang hindi pa natutuloy ang kasal, mananatili muna si Maribel dito sa hacienda. At ikaw anak, bahala ka kung kaya mong tiisin araw-araw ang babaeng yan sa ilalim ng iisang bubong. What? Sabay naming sambit ni Diego. Ngumiti lang ang ginang at tumayo. Final decision. At ikaw Maribel, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa pangarap mong makapag-aral. Kung mapapatunayan mong tama ang kutob ko. Pagkasabi niya nun, iniwan niya kaming dalawa sa loob ng malawak na sala. Tahimik lamang kaming dalawa at ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin ni Diego. Parang kahit yung hangin ay naiilang dumaan sa pagitan naming dalawa. Lumapit siya. Tinapunan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw talagang may pakana nito, no? Malamig niyang tanong. Napairap ako. Kung akong may pakana, di sana tuwang-tuwa ko ngayon. Ewan ko sa nanay mo. Pero sigurado akong parehos tayong biktima rito. Biktima? Umangat ang kilay niya. Ikaw biktima? Ikaw nga itong pumunta rito para humingi ng pera. Hindi ko naman alam na mauuwi ito sa... Napahinto ako't napalunok. Sa kasalan na wala man lang ligawan. Napailing siya tapos ngumiti na may halong inis. Ligawan daw? Wala nga akong intensyon na makilala ka. Tamang-tama kasi ako rin naman. Ayokong makilala ka. Balik ko. Natahimik siya sandali tapos bigla siyang humalukip-kip. Kung ganun, mas mabuti pang wag kang lumabas ng kwarto mo. Ayokong makakasalubong ka kahit isang beses. Don't worry, senyorito. Madiin kong sambit. Hindi ko rin naman pangarap na makita ang mukha mo araw-araw. Lumakad siyang palayo. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto, lumingon siya sandali. Tingnan natin kung gaano mo katagal kakayanin dito sa hacienda. Bulong nitong rinig ko naman. Pagkaalis niya, napaupo ako sa sofa at napahawak sa sentido. Ano ba itong pinasok ko? Sa halip na mabilis ang pera, mabilis pa yata akong mapapahamak dito. Kinagabihan, ipinakita sa akin ni Manang Pina ang kwartong titirhan ko. Ang laki, mas malaki pa sa buong bahay namin sa baryo. Pero kahit ganon, hindi ako mapalagay. Pag-ikot ko sa kwarto,
Napansin kong may kurtinang nakabukas sa balkonahe. Lumapit ako't sumilip at nandun si Diego sa kabilang balcony. Nakatayo, nakatingin sa buwan. Hindi ko alam kung bakit napako ako sa pagkakatitig. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, hindi maikakaila kung gaano siyang kagwapo. Ang lalaking ubod ng sungit pero bawing-bawi naman sa kagwapuhan at laki ng katawan. Hanggang sa naramdaman nitong may nakatingin. Lumingon siya sa akin. Napaatras ako't agad na napakapit sa kurtina. Ay naku, patay! Mula sa kabilang balcony, narinig ko ang malamig niyang boses. Interesado ka ba sa akin, tindera? Baka naman sinisilipan mo ko ha? Kinagat ko ang labi ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ako interesado sa'yo at lalong wala akong balak silipan ka. Tinitingnan ko lang kung saan ako pwedeng tumalon kung sakaling gusto ko nang tumakas dito. Narinig ko siyang tumawa. Isang mababang tawa na hindi ko inaasahang maririnig sa isang katulad niya. At doon ako tuluyang napatigil kasi sa unang pagkakataon mula nang makita ko siya, parang hindi na siya ganun kasungit. Pero sandali, bakit parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko? No way! Hindi ako pwedeng ma-fall sa kanya. Itulog ko na lang to, mabuti pa. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa tilaok ng manok at sa amoy ng bagong lutong sinangag na galing pa yata sa kusina ng hasyenda. Nasanay akong maagang bumabangon dahil sa pagtitinda. Pero ngayon, ibang kaba ang gumising sa akin. Siguro ay dahil may kasama kong halimaw sa sungit sa iisang bubong. Nag-ayos ako. Nagsuot ng simpleng bestidang asul na ipinadala ni Nanay Devi, ang nanay ni Betcha, at maingat na bumaba ng hagdan. Hindi ko pa man naaabot ang kusina. Narinig ko na ang malalim na boses ni Diego. Ano tong ginawa niyo, Manang? Bakit puro mantika tong itlog? Napangiwi ako. Ayan na naman ang masungit, Diyos mio. Pagdating ko sa dining area, halos matigilan ako. Ang haba ng mesa. May mga pinggan, prutas, tinapay at isang basong kape sa harapan ni Diego na tila hindi niya pinapansin. Napatingin siya sa akin. Bakit ka nandito? Tanong niya. Para bang wala akong karapatang huminga sa lugar na yon. Sabi ni Senyora dito raw ako kakain. Sagot ko habang pilit nang ngumiti. Hindi mo kailangang sumabay sa akin. Hindi rin sinabi ni Senyora na hiwalay dapat tayong kumain. Umupo ako sa dulong parte ng mesa pero ramdam kong nakamasid pa rin siya sa akin. Tahimik kaming kumain. O mas tamang sabihin na sinusubukan kong kumain habang panay ang buntong hininga niya. Hindi mo kailangang magpanggap. Alam kong hindi ka sanay sa ganitong pagkain. Sabi niya habang iniikot ang kutsara. Napatingin ako. Excuse me, marunong din akong gumamit ng kutsara at tinidor ano? Hindi yun ang point ko. Tumikhim siya. Mukhang gusto mong magmukhang sosyal kahit halitang gusto mong kumain gamit ang kamay. Napasinghap ako. Aba, grabe ka. May problema ka ba kung sanay akong kumain ng gamit ang kamay? Hindi naman bawal yun ah. Di ko sinabing bawal. Nakakatawa lang. Ha? Ano nakakatawa ron? Ngumiti siya ng pilyo. Yung tipong ngiting gusto kong batuhin ng tinidor. Wala. Cute ka lang tingnan kapag pilit nagpipigil na sumausaw ng tinapay sa kape. Napahinto ako. Bigla akong napalunok. Kasi tama nga siya. Kanina pa akong natatakam sa kape. Anong klaseng radar ba yun? At bago ko pa maipaliwanag ang sarili ko, umiling siya sabay abot ng platito sa akin. Sige na, gawin mo kung anong gusto mo. Di naman kita huhusgahan. Hindi mo ako huhusgahan? Sure ka ba dyan? Tumataas ang kilay kong tanong. Hindi na ngayon. Tinitigan niya ako sandalit sa unang pagkakataon. Hindi yun malamig na tingin. Parang may kakaibang lambing. Hindi ko maintindihan pero bigla na lang uminit ang pisngi ko. Teka lang. Agad kong sambit. Sabay tayo. Kailangan ko pang tumulong kay Manang Pina. Bago ko tuluyang makaalis, narinig ko siyang muling nagsalita ng mahina pero malinaw. Kung ganyan lagi ang umaga rito, baka hindi na ako mainis gumising. Natigilan ako sa may pinto. Hindi ko na nilingon pero kusa nang ngumingiti ang labi ko bago pa man ako makalabas. Ano ba yan, Mirabel? Huwag kang ang kiligin. Saway ko sa sarili ko. Kinahapunan, habang abala akong nag-aayos sa mga pinggan sa kusina, biglang sumulpot si Manang Pina.
Mirabel, sabi ni Senyora, tulungan mo raw si Senyorito Diego sa bukid. May ipagagawa raw sa'yo. Napahinto ako. Napakunot noo. Ha? Ako? Sa bukid? Hindi ba trabaho yun ng mga lalaking tauhan dito? Yun na nga, iha. Mahinang tugon ni Manang. Ang gusto raw ni Senyora, matutunan mong pangasiwaan ng hasyenda. Yan daw ang simula ng pagiging asawa ng Santimayor. Halos mabilaukan ako sa salitang asawa. Asawa? Hindi pa nga kami kasal. At wala naman talagang kasalan na mangyayari. Ngumiti lang si Manang Pina na para bang mainiisip. O di mas mabuting makasama mo siya para makasigurado ka. At bago ko pa maipaliwanag ang pagtutol ko, itinulak niya na akong palabas. Pagdating ko sa bukid, halos mapasinghap ako. Ang lawak! Mas malawak pa ito kesa sa inaasahan ko. Ang tanawin ay puro berdeng tanim. At sa gitna nun ay si Diego. Suot ang puting sando. May pawis sa noo at nakataas ang mga manggas habang inaasikaso ang mga manggagawa. Sandali lang akong natigilan. Bakit parang bigla siyang mas gumwapo sa paningin ko? Nang mapansin niya ako, agad siyang sumimangot. Anong ginagawa mo rito? Utos ni Senyora. Sagot ko agad. Sabi niya dapat daw matuto na ako kung paano magpatakbo ng hasyenda. Hindi mo kakayanin. Tingnan natin. Matapang kong balik. Sanay ako magtanim ng gulay. Hindi ako maarte gaya ng iniisip mo. Ngumisi siya na may halong hamon. O sige nga, kung talagang kaya mo, subukan mo. Inabot niya sa akin ng isang timba ng tubig para sa patubig. Kinuha ko naman agad. Pero nang bubuhatin ko, agay pala ka. Napahinto ako. Mabigat pala. Narinig kong natawa siya ng mahina. Akala ko ba hindi ka maarte? Napairap ako. Hindi ako maarte. Mahina lang yung braso ko. Parehas lang yun. Pangaasar niya sabay kuha ng isa pang timba. Dito, sabayan mo ko. Sumunod ako kahit nanginginig ang braso ko. Habang naglalakad kami sa mga pilapil, narinig ko ang mga tawa ng mga manggagawa. Tila natutuwa silang makitang magkasama kami. Mukhang bagay sa'yo, senyorito ah. Sigaw ng isa. Oo nga, maganda rin naman si Mirabel. Bagay na bagay talaga kayo. Sigaw pa ng isa't kilala ko ito, si Manggardo. Naku, hindi po. Hindi nga po kami. Halos mapatili ako nang madulas ang tsinelas ko sa putik. Mirabel! Mabilis akong nasalo ni Diego at mahigpit ang kapit niya sa bewang ko. Halos mapatigil ang oras. Magkalapit ang mga mukha namin. As in sobrang lapit. Ramdam kong init ng hininga niya at ang tibok ng puso ko. Careful. Mahinang sabi niya. Baka masaktan ka. Kasi madulas. Pautal kong tugon. Agad kong kumawala sa bisig niya. Salamat ah. Tumikhim siya. Tila naiilang din. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Hindi mo rin naman sinabi na may putik dyan. Balik kong asar. Common sense naman. Buki rin to. Malamang maputik. Common sense din naman na dapat naman talaga na sinalo mo ko. Ngumisi siya. Yung pamilyar na ngiting nakakainis pero nakakakuryente sa dibdib. Fine, Mrs. Santimayor. Hindi ako Mrs. Santimayor, no? Singhal ko, pero alam kong namumula ang pisngi ko. Hindi pa. Mahinang sabi niya sabay tingin sa akin diretso sa mga mata ko. Pero malay natin, di ba? Che, sabay irap ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong mas nakakainis, yung asar niya o yung kakaibang kilig na sumasabay sa bawat titig niya. At habang tinutuloy namin ang pagtulong sa bukid, kahit puno ako ng putik at pawis, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya. Ang senyora na ito, balak yatang paibigin pa ako. Ang puso ko naman, abay marupok. Pagkatapos ng mahabang araw sa bukid, halos lumubog ng araw nang marinig kong tinawag ako ni Manang Pina. Mirabel! Sabi ni senyora, doon ka raw muna maghapunan sa kubo kasama si senyorito. May ipinaghandang pagkain para sa inyo. Napangiwi ako. Kasama na naman siya? Hindi pa ba sapat na napagod ako kasusunod sa mga utos ni Diego kanina? Ngumiti lang si Manang. Iyan daw ang utos ni senyora. Para raw magkasundo na kayo. Magkasundo?
o magbangayan lang ulit? Wala na akong nagawa kung hindi sundin na lang. Dala ko ang maliit kong pamaypay habang naglalakad papunta sa kubo. Isang malawak na kubo na may mga ilaw na parang bituin sa paligid. Paglapit ko doon, nando na si Diego, nakaupo at nakatingin sa lawa. Nakabukas ang unang 2 butones ng polo niya at ang buhok niya bahagyang magulo sa hangin. Bakit ba kahit pagod ang gwapo pa rin ng taong to, tapos ako rito haggard na? Unfair! Umupo ka na. Malamig niyang sabi nang hindi man lang tumitingin sa akin. Wala man lang bang good evening muna? Sarkastiko kong sagot habang umuupo sa tapat niya. Good evening. Mabilis niyang tugon pero halatang napipilitan. Natawa ako ng mahina. Oo yan, mas maganda. Kita mo, marunong ka rin pala ng basic manners. Umangat ang isang kilay niya. At ikaw, marunong palang mang-asar kahit pagod na. Natural. Sagot ko sabay kuha ng kutsara. Baka makatulog ako kung seryoso tayo buong gabi. Nagsimula na kaming kumain at tahimik lang kami. Hangin lang at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, hindi ko maiwasang sumulyap sa kanya. Tahimik si Diego ngayon. Malayo sa palaging mainit ang ulo. Tila may bumabagabag sa kanya habang pinagmamasdan ng tubig sa lawa. May iniisip ka? Tanong ko nang hindi ko na matiis ang katahimikan. Wala. Hindi naman mukhang wala. Lumingon siya sa akin ng seryoso. Bakit? Concerned ka na ba? Napasinghap ako pero ngumiti. Siyempre hindi. Curious lang. Bahagya siyang ngumiti. Curious, ha? Delikado yan. Baka masanay ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Baka masanay kang makasama ako. Namilog ang mata ko. Wow! Ang kapal din ng mukha mo ah. Tumawa siya't napahinto ako. Ang tawa niya, hindi pilit, hindi mapagmataas, tunog totoo. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto ko yung marinig ulit. Hindi ko sinasadya. Sabi niya ng mahina. Matagal na rin kasi mula nang may sumalungat sa akin. Nakahanap ka ngayon ng katapat mo, no? Tila mayabang ko pang sambit. Oo, at ikaw lang yun. Natigilan ako. Akala ko nagbibiro siya pero seryoso ang tingin niya at diretso sa mga mata ko. Ang mga ilaw sa kubo'y kumikislap at ang hangin ay tila nagbago ng ritmo. Bakit mo naman nasabi yun? Halos pabulong kong tanong. Kanina sa bukid, ikaw lang ang babae na sinigawan ko. Pero imbis na matakot ka, sinigawan mo rin akong pabalik. Wala pang gumagawa nun sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o kikiligin. Ibig mong sabihin, matigas ang ulo ko. Matapang. Mahinang tugon niya. Kalahi mo yata si Tarzan eh. Sabay tawa niya. Hinampas ko siya sa braso. So tingin mo, Amazona ako. Hindi nga ba? Amazonang maganda. Napatitig ako sa mga mata niya at ganun din siya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay lumambot ang pusong Amazona ko. Siguro nga Amazona ako, pero bakit ngayon naging marupok na naman ang puso ko? Hanggang sa biglang humangin ng malakas, tumilapon ang panyo ko sa gilid ng mesa. Pareho kaming napahabol sabay abot ng kamay. At doon, muling nagdikit ang palad namin. Mirabel, mahinang sambit niya. Baka nga hindi aksidenteng andito ka. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang tanging nagawa ko lang ay ngumiti ng bahagya habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Sabay takbo patungo sa hasyenda. Tama nga ba ang hula? O sadyang marupok lang ako? Ilang araw ang lumipas at halos hindi ako makatingin kay Diego ng diretsyo. Hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi niya ng gabi na yon o dahil sa mga titig niyang parang kaya niyang basahin ang iniisip ko. Paglabas ko ng kwarto, sinalubong ako ni Manang Pina na nakangiti ng malapad. Aba Mirabel, blooming ka ata ngayon ah. Ha? Wala ho to. Mabilis kong tanggi habang pinapaypay ang mukha. Baka hiyang lang po sa tubig dito sa hasyenda. Tss, hiyang sa tubig o nahihiyang ka na kay Senyorito Diego? Sabay kindat ni Manang. Manang? Halos mapaubo ko sa hiya. Wala pa nga kaming ginagawa eh. Bigla ay nadulas kong sambit. Tama, wala pa.
Mahinang sagot niya bago tumawat iniwan akong namumula ang pisngi. Pagdating ko sa hapagkainan, naandun na si Senyora Belinda. Umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Nasa tapat niya si Diego, tahimik at seryoso. Good morning po, Senyora. Bati ko habang maingat na umuupo. Good morning, iha. Masigla niyang sagot. Kakaibang tono ng saya. Ang ganda mo ngayon ha? Namumula ka pa. Gabi-gabi ka na sigurong kinikilig, ano? Halos malaglag ang kutsara ko. Papaano niyo pong nalaman ang... Ngumiti lang siya. Oops, nadulas ka. Napatikom ako ng bibig ko. Ganyan talaga kapag nai-inlove na. Napatingin si Diego sa kanya. Ma, ano na naman to? Oh, wala naman ah. Gusto ko lang marinig kung kamusta na kayong dalawa. May sparks na ba? Hindi kami. Sabay naming sagot ni Diego, sabay kaming napatigil at nagkatinginan. Tumaas ang kilay ni Senyora. Oh, tingnan nyo yan? Sabay pa kayong sumagot. Mag-asawa vibes na. Ma, reklamo ni Diego. Ngumisi lamang ang ginang tapos inalis ang baso ng tubig sa mesa. Well, kung ayaw nyong magkasabay sa salita, magkasabay na lang sa gawa. Simula ngayon magtutulungan kayong dalawa sa paghahanda para sa pista sa bayan. Ha? Halos sabay uli naming sabi. Yes, kailangan ng hacienda ng kinatawan para sa float parade. At kayo ang napili ko. Mirabel, ikaw ang bahala sa disenyo. Diego, ikaw naman ang bahala sa mga materyales. 1 week lang ang preparation. Napahawak ako sa noo ko. Senyora, baka po mas may marunong sa... Aba, ikaw nang gusto ko, iha. Hindi ako nagkakamali sa pakiramdam ko. Napahinga ko ng malalim. Pahamak talaga tong pakiramdam ni Senyore. Nang makaalis si Senyora, tumingin sa akin si Diego. Huwag mong isipin na gusto ko ito. Sambit ko. Ni hindi ko nga alam kung bakit tayo yung pinili. Sagot ko habang pinipigilan ng inis. Baka gusto lang ng nanay mo na magpatayan tayo sa stress. Pwede. Nakapiling ang ulo niya pero bahagyang ngumiti. Pero kung magkaaway man tayo, siguraduhin mong hindi ka iiyak. Ayokong marinig na iiyak ka. Bakit? Naiinis ka ba kapag umiiyak ang babae? Hindi. Natataranta ako. Pag-amin niya saka tumingin sa gilid. Natigilan ako. Si Diego? Natataranta? Hindi ko napigilang mapangiti. O sige, noted. Pero dapat ikaw din ah. Huwag magmukhang boss sa float design ko. Hindi mo pwedeng kontrolin ng lahat. Ha? Taas kilay niyang sagot. Hindi ako nagkokontrol. Talaga? Parang nung nakaraang araw lang, ayaw mo ng kulay ng kortinang napili ko. Sabay tingin ko sa kortinang nilagay namin noong nakaraan. Kasi mali yung pinili mong kulay. Hindi yun mali. Unique lang. Unique? O panglamay? Puting-puti tapos sinamahan mo pa ng gold. Napasinghap ako. Ay, grabe ka ah. Ngunit sa halip na mag-away talaga kami, napansin kong nakangiti siya kaya't napangiti na rin ako. At doon ko lang napagtanto, parang nasasanay na ako sa mga asara namin. Parang kahit mainit ang ulo niya, gusto ko pa rin siyang makausap. Ano ba to, Maribel? Nahuhulog ka na yata eh. Sabay kaming nagtungo ni Diego sa plaza para sa pag-aayos ng float. Mainit ang araw pero mas mainit yata ang ulo ko. At halos 3 oras na kaming nag-aayos ng mga bulaklak sa float para sa pista. At parang mas madali pa sigurong tumakbo ng marathon kaysa makatrabaho si Diego. Mirabel, masyadong makapal yung dahon dito. Sabi niya habang nakatayo sa tabi ko, nakapamewang. Kasi gusto ko leafy look para natural. Sagot ko habang pinipindot ang glugan. Natural? Parang gubat na tong ginagawa mo. Anong gusto mo, parang sementeryo? Napahinto siya at tiningnan ako saka tumawa ng malakas. Alam mo? Sabi niya habang nakangiti. Ang kulit mo talaga. Compliment ba yon o insulto? Depende. Sabi niya sabay abot ng bulaklak sa akin. Kung ganyan ka palagi, baka mas madali mo akong makuha. Napatigil ako. Excuse me? Ayaw kong makuha ka ha. Lugi ako lalo na't masungit ka.
Kaya nga ni iniiwasan ko nang magsungit nga ni. Sabay tawa niyang muli habang nakatitig sa akin. Natigilan ako. May kung anong init na umakyat sa mukha ko. Hindi ko alam kung dahil sa araw o dahil sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Mirabel, mahina niyang sabi at dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa akin. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng mukha namin. Ramdam kong hininga niya. Mabango, amoy kape at mint. Bakit? Tanong ko na lang. Halos pabulong at nauutal. May bulaklak sa buhok mo. Sabi niya sabay abot ng kamay para tanggalin yon. Pero imbis na kunin na lang, tumigil ang daliri niya sa tapat ng pisngi ko. Tumingin siya sa mga mata ko. Unti-unti siyang lumapit. Ako naman parang natigilan. Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras o pumikit. Hanggang sa, Mirabel! Senyorito! Sigaw ni Manang Pina mula sa likod. Magmerienda na muna kayo bago pa kayo matostar yan. Nasira ang moment namin. At bago pa kami makita ni Manang Pina, ay mabilis na akong umatras. At halos mabitawan ko pa ang glugan. Si Diego naman, napaubo ng marahan. Oo Manang, susunod na kami. Sagot niya habang umiwas ng tingin. Tahimik kaming lumakad papunta sa lilim ng puno kung saan may mesa ng pagkain. Ramdam ko pa rin ang tensyon sa hangin. Nang maupo kami, nag-abot siya ng baso ng juice. Mainit baka ma-dehydrate ka. Salamat. Tugon ko nang hindi makatingin. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hanggang siya na mismo ang unang nagsalita. Kung hindi dumating si Manang, sabi niya sabay kagat ng labi. Baka hindi ko na napigilan yun. Napalingon ako sa kanya at bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Hindi mo napigilan ng alin? Ngumiti siya. Yung tipong nakakainis pero nakakakilig. Ang halikan ka. Parang wala lang nitong sambit. Ha? Halos mabulunan ako sa juice. Ano ka ba? Ngumisi siya lalo. Relax, Mirabel. Hindi ko naman sinabing mangyayari talaga Pero kung sakali, tumigil siya sandali at tinitigan ako. Hindi mo rin naman ako tinulak, hindi ba? Namula ko ng todo. Kasi natigilan lang ako. Ganun ba? Sabi niya nang may halong biro. O sige, next time. Pag natigilan ka ulit, ako na lang ang gagalaw. Diego! Sigaw ko pero tumatawa lang siya. Sa totoo lang, gusto kong mainis pero hindi ko magawa. Kasi sa bawat ngiti niya, sa bawat pangaasar, pakiramdam ko, unti-unti na talaga akong nahuhulog. Dumating naman ang araw ng pista. Maingay at masaya ang buong baryo. Lahat ay abala sa pista. May banda, may mga palamuti. At sa gitna ng kalsada, nakahanda ng mga float ng bawat barangay. Isa rin ang float ng mga Santimayor na pinaghirapan naming buuin ni Diego sa loob ng 3 araw. Habang inaayos ko ang huling bulaklak sa gilid, narinig ko ang mga tao sa paligid. Ang ganda ng float ng Santimayor Tingnan mo, parang fairy garden. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko man gusto si Diego noong una pero aminado akong magaling siyang magdisenyo. At sa kabila ng kasungitan niya, marunong din pala siyang makipagtulungan. Hey, Mirabel! Tawag niya mula sa kabilang side ng float. Ayusin mo yung tali, baka mabunot sa gitna ng parada. Teka lang, sagot ko. Ginagawa ko na nga Ngunit hindi pa natatapos ang sinasabi ko, bigla kong naramdaman ang malakas na pag-uga ng float. Diego! Sigaw ko, napakapit ako sa gilid. Bakit gumagalaw to? Wait, may natanggal na bakal sa ilalim. Sigaw ni Diego, mabilis siyang tumakbo papunta sa akin. Bago pa ako makababa, naramdaman kong biglang umusog ang float. Nawala ang balanse ko sa isang iglap. Nahulog ako. Mirabel! Sigaw ni Diego. Naramdaman ko na lang mahigpit na bisig na humawak sa akin bago ako tuluyang bumagsak sa lupa. Nasa mga braso na pala niya ako at pareho kaming napahiga sa gilid ng kalsada. Thank goodness na salo kita. Sambit ni Diego habang yakap pa rin ako sa ibabaw niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabilis.
Ramdam ko rin ang init ng palad niya sa likod ko. Diego! Naiiling kong sambit sa pangalan niya dahil para bang ayaw niya pa akong pakawalan. Mirabel, mahina niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang dati kong iniisip na malamig. Ngunit ngayon, puno na ng pag-aalala. Huwag ka nang umalis, sabi niya, halos pabulong. Simula ngayon dito ka lang, sa tabi ko. Napalunok ako. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, tumigil siya sabay haplos sa buhok ko. Ayoko nang paalisin ka pa ng mama ko, kahit pa anong sabihin niya. Gusto ko ikaw nang kasama ko rito. Diego, ngumiti siya ng bahagya. Ang totoo niyan, simula pa lang noong araw na nagpunta ka sa hacienda at nagsinungaling ka tungkol sa relasyon natin, naiinis ako. Pero habang tumatagal, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ko. Hindi ko alam kung paano mong nagawa pero ikaw na yung una kong hinahanap pagkagising at huling iniisip bago matulog. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kinikilig ako, oo, pero natatakot din ako. So, totoo ba talaga ang hula? Mahina akong tanong. Ngumiti siya. Yung tipong confident pero may lambing. Si mama nang bahala sa mga hula niya. Basta ako, sa'yo na. Napatawa ako ng mahina. Pero bago pa ako makasagot, narinig ko ang hiyawan ng mga tao. Uy, ang sweet nila! Si Diego hinabol pa si Mirabel. Parang teleserye lang. Saka ko lang na-realize na nasa harapan nga pala kami ng float at nakatingin sa amin ang halos lahat ng tao. Nakahawak pa rin ako sa dibdib niya at siya naman ay hindi pa rin bumibitaw. Namula ako ng sobra. Diego, tumayo ka na nga! Ngumiti siya. O sige, pero pag tumayo ako, hindi ibig sabihin nun na bibitawan na kita. Ha? Tumingin siya sa akin. Diretsyo, may ngiti pa ring pilyo. Kasi pagkatapos ng pista na ito, manliligaw na ako sa'yo. Papayag ka naman, hindi ba? Hindi ko alam kung paano ko itatago ang ngiti ko noon. Napaisip ako kung maaari bang magkatotoo ang hula. Pagkatapos ng pista, ay araw-araw nang nasa tabi ko si Diego. Kung dati ay puro utos at sungit ang binibitawan niya, ngayon ay puro lambing at biro. Good morning, Mrs. Santemayor. Future pa lang pala. Pagbati niya. Tumigil ka nga dyan. Tugon ko pero hindi ko mapigilang mapangiti. Baka marinig ka ni Senyora Belinda at ipakasal agad tayo. O edi maganda. Papayag ka naman, di ba? Sagot niya sabay kindat. Kung dati ayoko sa kanya, ngayon ay iba na. Minsan nga habang nagdidilig ako ng mga halaman sa likod ng hacienda, bigla ko siyang naiisip. Hindi ko alam kung nabubuang na ba ako o ganito talaga ang epekto ng pag-ibig. Kasalukuyan naman akong naghuhugas ng plato nang marinig ko ang malakas na tinig ni Senyora Belinda sa may sala. Anak! Hindi mo man lang sinabi sa akin na darating si Cassandra. Cassandra? Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Napahinto ako't lumabas ako ng bahagya para sumilip at doon ko nakita ang isang babaeng maputi. Maganda, maayos manamit at halatang galing ng Maynila. Nakasuot siya ng puting dress at may suot na sunglasses sa buhok. Ngumiti siya kay Senyora. Tita, it's been a while. I missed you. Ngumiti rin si Senyora Belinda. Bakas ang tuwa. At ako rin, iha. Naku, mabutit bumalik ka. Si Diego, siguradong matutuwa. Parang may kumurot sa dibdib ko nang marinig ko yon. Si Diego bang dahilan ng pagbabalik niya? At bago pa ako makapagsalita, dumating nga si Diego mula sa labas. Napatigil siya nang makita ang babae. Cassandra? Ngumiti ito. Hi Diego, surprise! Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga ng maayos. Naglakad si Cassandra papalapit kay Diego. I'm back for good, sabi niya sabay haplos sa braso ni Diego. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi ko na nagawang tumingin pa. Binitawan ko ang basong hawak ko sabay dali-daling pumasok sa likod bahay. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, narinig ko ang boses ni Senyora Belinda.
O Diego, ipasyal mo naman ulit si Cassandra oh. Noon pa talaga kayo bagay sa isa't isa. Talagang inuna lang ni Cassandra ang pangarap niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung narinig ko yon o yung katotohanang wala kong karapatang magselos. Dahil sa simula pa lang, parang sampid lang naman ako rito. Napilitan dahil sa hula at pangangailangan ng pera. Buong araw akong umiiwas kay Diego. Hindi ko siya gustong makita. Ayokong makita kung gaano siyang kasaya kasama si Cassandra. Kasi tuwing naiisip kong magkasama silang dalawa, bumibigat ang dibdib ko. Pero kahit anong iwas ko, palaging may paraan ng tadhana para pagharapin kami. Gabi na noon, maulan. Naglalakad ako sa gilid ng hasyenda bitbit ang bayong na may prutas na pinamili ko sa bayan. Kailangan kong dumaan sa likod dahil ayokong makita ng mga tao sa loob. Habang nagmamadali ako makapasok, bigla kong narinig ang pamilyar na boses. Mirabel! Napahinto ako't nakita ko si Diego. Nakatayo siya sa ulan. Basa na ang buhok at kahit sa dilim, halatang hinahabol niya ako. Anong ginagawa mo rito? Basa ka na oh! Sigaw ko pero hindi ko siya tinulungan kahit gusto ko. Binala kong tumalikod kagad pero lumapit siya. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Tanong niya nang halos sumihingal. Wala naman akong dapat sabihin, senyorito. May kasama ka na ulit, si Cassandra. Sinubukan kong maging kalmado pero nanginginig ang boses ko. Bumalik na siya, hindi ba? Baka hinahanap ka na niya. Mirabel, hindi ganun yun. Hindi ganun? Putol ko. Ano Diego? Kasi sa nakikita ko kanina, parang ganun na nga. Masaya ako, magkasama kayo sa harap ni senyora. At ako yung mukhang katawa-tawang naniniwala sa mga salita mo. Mirabel, mahinahon niyang sabi. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Kaya pakinggan mo muna ako. Please lang. Tigilan mo na ako, Diego. Bukas na bukas ay kakausapin ko si senyora para makaalis na ako rito. Huminga siya ng malalim. Bumalik si Cassandra, oo. Pero hindi ko naman hiniling na bumalik siya. At isa pa, hindi ko na rin siya mahal. Napatigil ako. Hindi mo na siya mahal? Hindi. Sabi niya sabay lapit sa akin. Dahil kung mahal ko siya, bakit ikaw ang hinahanap ko buong araw? Bakit ikaw yung gusto kong makita kahit alam kong umiiwas ka? Diego, wag mo na akong paasahin na... Hindi kita pinapaasa. Putol niya. Nagpapakatotoo lang ako. Hinawakan niyang kamay ko ng mahigpit at mainit yun sa pakiramdam. Kahit basang-basa kami pareho. Mirabel, please. Wag mo naman akong iwasan oh. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Pero si Cassandra, wala naman akong pakialam sa kanya. All I care about is you, Mirabel. Bumagsak ang tingin ko sa mga mata niya. Kitang-kita ko na seryoso siya at walang halong pang-aasar. Diego, mahina akong sambit. Sinasabi mo bang gusto mo talaga ako? Tanong ko. No, hindi kita gusto. Mabilis niyang tugon na ikinakunot ng noo ko. Dahil mahal kita, Mirabel. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, lumapit siya at hinalikan ako sa gitna ng ulan. That's my first kiss. At ramdam ko lahat ng emosyon na parabang amin lang ang sandaling yon. Kinabukasan, habang abala ako sa pagtutupi ng bagong labang kortina sa laundry area, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Tiyak na matutuwa rin si senyora kapag nalaman niya tungkol sa amin ni Diego. Bigla namang dumating si Manang Pina na hinihingal at namumutla. Mirabel! Naku iha! Pumunta ka raw sa sala. Galit na galit si senyora Belinda. Natigilan ako. Ha? Bakit po? Hindi ko alam, pero narinig ko may nawawala daw sa mga alahas ni Cassandra. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alahas? Ano namang kinalaman ko ron? Mabilis kong pinuntahan ang sala at pagdating ko ron, halos manghina ako sa eksena. Si Cassandra, nakatayo sa gitna, may hawak na jewelry box. Si Senyora Belinda, nakakunot ang noo. At si Diego, nakatayo sa gilid, halatang gulong-gulo din sa nangyayari katulad ko. Lahat ng alahas ko ay nawawala, Mirabel. Madiing sabi ni Cassandra habang itinuturo ang bukas na kahon. At ito ang nakita ko ron. It is yours, right? Ipinakita nito ang isang panyo.
Panyo mo ito na may borda ng pangalan mo. Nakita kong naiwan doon. Napatigil ako. Panyo ko nga yan. Pero paano naman mapupunta sa kwarto mong panyo ko? Hindi nga ako pumapasok sa kwarto mo. Eh di siguro nakalimutan mong itago ng maayos. At habang kinukuha mong alahas ko, nalaglag mo to. Ganting tugon niya sabay kunot ng noo. You think hindi ko malalaman? Alam kong may motibo ka kaya ka narito sa hasyenda. Cassandra, hindi totoo yan. Nanginginig kong sabi. Hindi ko kailanman gagawin yan. Nagsabi ako ng totoo. Ngunit lumapit si Senyora Belinda. Mirabel, nakikita ko na maraming dahilan para manatili rito. Pero kung magnanakaw ka, hindi ko na kailangang marinig pa ang paliwanag mo. Pero Senyora… Enough! Sigaw niya. Huwag mo nang i-deny. Kung hindi dahil kay Diego matagal na kitang pinaalis dito. Naramdaman kong nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Pero bago pa ako magsalita, nagsalita si Diego. Ma, Cassandra, tama na yan. Matalim siyang tumitig kay Cassandra. Hindi si Maribel ang kumuha ng alahas mo. Ha? Eh sino? Ikaw? Sarkastikong tanong ni Cassandra. Hindi, pero alam kong kasinungalingan lang to. Lumapit siya't hinawakan ng kamay ko. Alam kong hindi magnanakaw si Mirabel. Mas kilala ko siya kesa sa kahit na sino rito. Diego! Malamig na sabi ni Senyora Belinda. Huwag mo siyang ipagtanggol. Nakakahiya kay Cassandra. Ma, ipagtatanggol ko siya dahil naniniwala ako sa kanya. At isa pa, mahal ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Senyora at gulat rin si Cassandra sa sinabi ni Diego. Anong sabi mo? Tanong ng ginang sa mababang boses pero puno ng tensyon. Ang sabi ko, mahal ko si Mirabel. At kahit pa ipilit ni Cassandra ang mga kasinungalingan niya, hindi ko siya tatalikuran. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Singhal ni Senyora. Oo, nung una gusto ko siya para sa'yo. Pero ngayon na lumalabas ang totoong kulay niya, na isa siyang magnanakaw, ayoko na sa kanya. Si Cassandra ang babaeng karapat-dapat sa'yo. Hindi yang hampas lupang… Si Mirabel lang ang karapat-dapat sa akin dahil siya lang ang totoo. Putol ni Diego. Nagkatinginan kami't doon ko naramdaman, sa kabila ng lahat ng takot, ng hiya, ng galit ng mga tao sa paligid, may isa pa ring lumalaban para sa akin. Nakita ko sa mga mata ni Cassandra na mas lalo pa itong nagalit. At bago pa muling makapagsalita si Senyora, ay dinala na ako ni Diego sa kwarto ko. Stay here at huwag kang aalis. Aayusin kong gulong to. Sambit ni Diego at hinalikan ako sa noo bago ko nito iwan. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko mga sinabi ni Senyora Belinda. Ang malamig niyang tingin, ang matalim na titig, at ang salitang magnanakaw at hampas lupa na parang sumpa na paulit-ulit na tumatama sa puso ko. Kahit ilang ulit akong ipagtanggol ni Diego, ramdam kong hindi na ako muling tatanggapin ni Senyora. At sa totoo lang, ayokong maging dahilan ng gulo nilang mag-ina. Kaya kinaumagahan, nagpasya na ako. Tahimik akong nag-empake ng mga gamit. Habang isa-isa kong inaayos sa mga iyon, hindi ko maiwasang mapaluha. Akala ko, dito ko na mararanasan yung pakiramdam na may tahanan. Pero mali pala ako. Pagbaba ko ng hagdan, nadatnan ko si Manang Pina na halatang napansin ng mga dala kong damit. Mirabel, aalis ka na ba, iha? Tumango ako at pilit na ngumiti. Opo, Manang. Ayoko na pong makadagdag ng gulo rito. Pasensya na kung pati kayo nadamay sa mga nangyari. Pero sigurado ka ba? Malungkot niyang tanong. Anak, alam kong hindi totoo yung paratang nila sa iyo eh. Alam din ni Senyorito yun. Alam ko po. Sagot ko habang pinipigilan kong manginig ang tinig. Pero hindi na rin naman ako kailangan dito. At kung mahal talaga ako ni Diego, napahinga ako ng malalim. Baka maintindihan niyang kailangan ko munang lumayo. Sige po, aalis na ako. O sige anak, mag-iingat ka. Habang naglalakad ako palabas ng hasyenda, parang bawat yapak ko ay may bigat. Parang tinatanggal kong isang bahagi ng sarili kong ayaw kong iwan. Pagdating ko sa may gate,
Narinig ko ang pamilyar na tinig. Mirabel! Napalingon ako. Si Diego, tumatakbo. Pawis at halatang kagigising lang. Anong ginagawa mo? Halos pasigaw niyang sabi. Saan ka pupunta? Huwag mo na akong pigilan, Diego. Sagot ko ng mahina. Tapos ng dahilan kung bakit ako naririto. Hindi pa tapos hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Lumapit siya. Hinawakan ng kamay ko. Hindi ka pwedeng umalis. Lalo na kung ang dahilan mo lang ay si Cassandra. Diego, ayoko nang lumala pa ang lahat. Tunggon ko't pinipilit ko mawala sa hawak niya. Ayoko rin maging dahilan ng pag-aaway niya ng mama mo. Mirabel, pabulong niyang sabi. Tila nasasaktan. Paano naman ako? Paano naman yung mga sinabi ko sa'yo? Hindi mo ba yun nararamdaman? Tumingin ako sa kanya't dun ko nakita. Totoo ang lahat ng emosyon sa mga mata niya. Pero kahit ganon, kailangan kong maging matatag. Ramdam ko, Diego. Sabi ko, luha ang ngumiti. At yun ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Kasi kung mananatili ako, baka lalo lang kitang masaktan. Mirabel, please. Sige na, Diego. Hayaan mo na muna ako. Binitawan kong kamay niya tuluyan ng lumakad papalayo. Kahit parang bawat hakbang ko ay parang tinatadad ng kutsilyo ang puso ko. Hahayaan kita sa ngayon, pero hindi ko hahayaan na tuluyan kang mawala. Rinig kong sambit ni Diego. Pagkarating ko sa bayan, agad akong sinalubong ng mga pamilyar na tanawin. Ang lumang karito ng taho sa kanto, ang mga batang naglalaro ng tumbang preso sa gilid ng daan, at si Aling Sean na hanggang ngayon, nagtitinda pa rin ng puto sa tapat ng simbahan. Parang walang nagbago. Pero ako, pakiramdam ko, buong mundo kong nag-iba. Pagbukas ko pa lang ng pinto ng bahay, halos mapaiyak si Nanay Rosa sa gulat. Mirabel, anak! Akala ko hindi ka nababalik. Agad niya akong niyakap ng mahigpit na parang ayaw na akong pakawalan. Ngumiti ako kahit may bigat sa dibdib. Nay, umuwi na po ako. Ayoko na pong dun tumira. Bakit? May nangyari ba? Tanong niya. Halatang nag-aalala. Umiling ako at pilit na iniiwas ang tingin. Wala naman po. Gusto ko lang pong tumulong ulit sa palengke. Baka dun talaga ako bagay. Tahimik lang siyang tumango. Hindi na siya nagtanong pa. Siguro alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng pag-uwi ko. Kinahapunan, dumating si Betcha, ang matalik kong kaibigan. Dala ang mga prutas at ang walang kamatayang balita ng bayan. Ay naku Mare! Kala namin yayamanin ka na eh! Natatawa niyang sabi habang inaabot ang basket ng prutas. Ang sabi ng mga taga-hasyenda, bigla ka raw umalis. Ano bang nangyari? Napangiti ako, kahit na may halong pait. Mahabang kwento, Betcha. Pero sa madaling sabi, gusto akong palabasin na magnanakaw. Ha? Ba't ang kapal naman ng mukha ng mga yun? Halos pasigaw niyang sagot. Sino? Yung senyora ba? Yung mataray na paragang parang may kaaway? Natawa ko. Hindi siya. Pero yung ex ni Diego, si Cassandra. Ah, yung ex niyang piniling manirahan sa Maynila dahil kuno sa pagiging modelo. Sus, iniwan si Senyorito Diego tapos ngayon babalik-balik. Sisirain ang love life niyo. Kung nandun ako baka kinalbo ko na yun eh. Natawa ako sa sinabi ni Betcha. Ipagtatanggol mo ko? Siyempre naman. Tapos pakakainin ko siya ng dumi ng kalabaw. Sabay malakas nitong tawa. Napahagalpak din ako ng tawa. Grabe ka talaga. Alam mo masaya ako nakasama na kita ulit. Masaya din ako, bestie. Matagal kaming nagtawanan hanggang sa unti-unting nawala ang ngiti ko. Napayuko ako at mahina akong napabuntong hininga. Uy, mahinang sabi ni Betcha. Bakit parang bigla ka nalang naging malungkot? Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Kasi Betcha, totoo nang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang itanggi. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Mahal ko na siya. Tahimik lang siyang napatingin sa akin. Akala ko kabaliwan lang yung nararamdaman ko noon.
Pero nang umalis ako, parang iniwan ko na rin yung kalahati ng sarili ko doon. Pinunasan ko ang luha ko at pilit na ngumiti. Bakit ganun, Betcha? Ang bilis naman yata. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Kasi Mare, minsan yung mga taong hindi mo inaasahan, sila yung marunong magmahal ng totoo. Kaya kahit masakit, kahit mali sa paningin ng iba, totoo pa rin yung nararamdaman mo. Mas lalo akong napaiyak. Hindi ko alam kung makikita ko pa siya ulit eh. Pero sana kahit papano, maalala niya pa rin ako. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga panindang gulay, ay tinawag ako ni Nanay Rosa. Mirabel, may tao sa labas. Hinahanap ka. Nagtaka ako't napakunot ng noo. Bit-bit ko pa ang kutsilyong ginagamit sa paghiwa ng ampalaya nang lumabas ako ng bahay. Pero halos mahulog ang hawak ko nang makita ko kung sinong nakatayo sa may tarangkahan. Si Diego. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at pantalon. Malayo sa normal na bihis niya sa hasyenda. Sa kamay niya, may hawak siyang bouquet ng bulaklak. Diego? Halos pabulong kong sambit. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti siya. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakita. Nandito ako para bisitahin ka't kamustahin. Kamusta ka na? Umiling ako. Pero agad din akong tumingin sa paligid. Kinabahan akong bigla dahil baka may makakita. Baka makarating pa kay Cassandra. Diego, umalis ka na. Baka may makakita sa'yo rito eh. Lalo na si Cassandra. Ayokong madamay si Nanay Rosa at Betcha. Lumapit siya ng marahan. Hindi ko na kaya, Mirabel. Hinahanap kita araw-araw. Pakiramdam ko may kulang sa akin simula nang mawala ka. Napayuko ako at pinipigilan ang pagtulo ng luha. Diego, wag na. Gulo lang to eh. Yung pamilya mo, si Cassandra, baka saktan pa nila si Nanay Rosa at Betcha. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Matigas niyang sabi. Kung kailangan ko makipag-away sa buong mundo, gagawin ko. Basta't makasama lang kita. Hindi ako nakasagot. Lahat ng gustong lumabas na salita sa akin ay tila naipit sa lalamunan ko. Mirabel, mahinahon niyang bulong, sabay abot ng kamay ko. Hindi na ako makikipaglaro sa desisyon ng iba. Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa hula. Kung hindi dahil ikaw ang minahal ko. Doon na tuluyang tumulo ang mga luha ko. Diego, hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Alam ko, marahan niyang sagot, sabay abot ng mga bulaklak sa akin. At kahit gaano kagulo, ikaw pa rin ang gusto kong kaharap sa bawat umaga. Nilingon ko ang bahay. Nakita ko si Nanay sa bintana, nakasilip, tahimik na nakamasid. Sa mga mata niya, may takot, pero may halong pag-asa. Huminga ako ng malalim. Kung sakaling maging magulo to, Diego, wag mo nga hayaang madamay ang mga taong mahahalaga sa akin. Yun lang naman ang hiling ko. Tumango siya. Pangako, Mirabel. At sa unang pagkakataon, simula nang umalis ako sa hasyenda, ngumiti akong muli habang yakap si Diego. Ilang linggo pang nakalipas ay abala si Mirabel sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Sa kabilang dulo ng palengke, isang mamahaling sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at mula ron ay bumaba si Cassandra. Nagbulungan agad ang mga tao. Si Cassandra Nieves yun, hindi ba? Anong ginagawa ng anak mayaman dito? Napalingon si Mirabel at halos matigilan sa kinatatayuan. Mirabel! Sigaw ni Cassandra, dahilan para tumahimik ang buong paligid. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Cassandra? Halos pabulong niyang sambit. Anong ginagawa mo rito? Lumapit ito, mataas ang tingin. Hindi ka pa rin talaga marunong mahiya, ano? Akala mo hindi ko nalalaman na nilalandi mo ang fiancé ko? Nagsimulang magbulungan ng mga tindera. Fiancé daw? Si Diego yun, hindi ba? Namula si Mirabel, halos hindi makagalaw. Wala kang alam sa mga nangyayari, Cassandra. Wala akong alam. Tumaas ang kilay ni Cassandra. Alam kong pinupuntahan ka niya. Nakita kong sasakyan niya at mga bulaklak na dala niya.
Sinira mong pamilya namin. Wala akong sinisira dahil wala naman kayo. Halos mapaiyak na sigaw ni Mirabel. Matagal na kayong tapos, di ba? At hindi ko naman pinilit si Diego na mahalin ako. Sasagot ka pa talaga? Ngunit bago pa siya makasagot ulit, biglang kinuha ni Cassandra ang bayong sa harapan ng tindahan at itinapon ang mga gulay sa lupa. Ayan ang bagay sa'yo! Magnanakaw! Manluloko! Tahimik lang ang lahat. Wala ni isang lumapit o tumulong dahil sa takot. Cassandra! Napalingon silang lahat. Nakatayo doon si Diego. Galit na galit habang nakakuyom ang kamao. Anong ginagawa mo? Madiin niyang tanong. Diego, she deserves this! Sagot ni Cassandra. Halos mangiyak-ngiyak na sa galit. Ginamit ka niya dahil para sa pera. Ngunit lumapit si Diego kay Mirabel at marahang pinulot ang mga gulay sa lupa. Isa-isa niya itong ibinalik sa bayong at pagkatapos, tumingin kay Cassandra. Kung sino man namang gagamit, hindi si Mirabel yun. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Cassandra. Ikaw ang manggagamit, Cassandra. Kaya ka lang naman bumalik dito dahil palaos ka na sa Maynila, hindi ba? Kaya ka bumabalik sa akin para gamitin akong muli. Para sumikat ka ulit. Kaya kung may dapat mahiya, hindi siya yun kung hindi ikaw. Natahimik ang buong palengke. Si Mirabel ay nakatingin lang kay Diego. Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ngumiti ito sa kanya. Marahang inabot ang kamay niya. I told you, hindi ko hahayaan na masaktan ka niya ulit. Habang si Cassandra naman, napahawak sa dibdib. Nanginginig sa galit. Hindi mo alam kung anong sinisimulan mo, Diego. Ngumiti si Diego. Malamig ang mga mata. Alam ko, at handa kong tapusin to para kay Mirabel. Kinabukasan, sa malawak at marangyang hasyenda Santa Mayor, abala si Senyora Belinda sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa kanilang negosyo. Tahimik lang ang paligid, maliban sa tunog ng takong ni Cassandra na papalapit sa opisina. Pagpasok nito, agad siyang ngumiti ng may balak. Tita? Mahinahong bati ni Cassandra. Kailangan po nating mag-usap tungkol kay Diego at doon sa babaeng si Mirabel. Tumingin si Senyora Belinda. Halatang hindi pa rin natutuwa sa nangyaring kamalian. Ano na naman yan, Cassandra? Akala ko ba tapos na yung issue na yan? Umiling si Cassandra, kunwari nag-aalala. Hindi pa po, mas lumalala pa nga eh. Tita, alam niyo bang pumupunta siya sa bayan? Kay Mirabel mismo. Nakita ng mga tao. Pinagtatawanan na tayo. Napatigil si Senyora. Tumalim ang titig. Ano sinabi mo? Lumapit pa si Cassandra. Marahang umupo sa tapat nito. Hindi niyo po kasi kilala ng lubusan si Mirabel. Akala niyo inosente lang siya pero marami na po siyang lalaki noon pa man. May mga nakakausap po akong tagabayan. At sabi nila, ilang beses na raw siyang nakitang iba't ibang lalaki kasama sa gabi. Tumaas ang kilay ni Senyora Belinda. Totoo ba yan? Opo, sagot ni Cassandra. Pilit pinipigilan ang ngiti. At kung totoo man po yung sinasabi ng iba na nagkagusto na si Diego sa kanya, baka delikado pa. Baka mahawaan siya ng sakit. Ayoko pong mangyari yun kay Diego. Napatayo si Senyora Belinda. Halatang nadadala sa galit. Hindi ko hahayaang masirang anak ko dahil lang sa babaeng yon. Sa loob-loob ni Cassandra, halos mapangisi siya. Perfect! Tuluyan ka na, Mirabel. Samantala, sa bayan ay abala si Mirabel sa pagtulong sa Nanay Rosa sa paghahanda ng paninda nang dumating ang dalawang lalaking nakaitim na barong. Miss Mirabel? Tanong ng isa. Opo, ako po yun. Bakit po? Ipinatatawag po kayo ni Senyora Belinda Santemayor. Kailangan niyo raw pong humarap ngayon din. Natigilan si Mirabel. Bakit daw po? Hindi po kami pinayagang magsalita. Pero tungkol daw po ito sa mga akusasyon laban sa inyo. Nabitawan ni Mirabel ang hawak niyang bayong. Nanlamig ang buong katawan niya. Akusasyon? Lumapit si Nanay Rosa. Kabadong tinanong ang isa. Anong ibig niyong sabihin, iho? Hindi sila sumagot at tumangulang. Habang naglalakad si Mirabel papunta sa sasakyan, ramdam niyang mabigat na tingin ng mga tao sa paligid.
May ilan pang nagbubulungan. Parang alam na nila ang paratang kahit hindi pa siya nakakarating sa hasyenda. Pagdating niya ron, sinalubong agad siya ng malamig na titig ni Senyora Belinda. "Narinig ko nang tungkol sa iyo, Mirabel," matigas nitong sabi. "Akala ko isa kang matinong babae. Pero ngayon alam ko na, ginamit mo lang ang anak ko." "Hindi po totoo yan, Senyora," emosyonal na sabi ni Mirabel. "Wala po akong ginagawang masama." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, pumasok si Cassandra. Kunyari ay umiiyak. "Tita, baka hindi pa huli ang lahat. Pakiusap lang oh. Layuan na lang ni Mirabel sa Diego bago pa masira ang buhay niya." Lumingon si Senyora Belinda kay Mirabel. Malamig ang boses. "Simula ngayon hindi ka na pwedeng lumapit sa anak ko. At kung maririnig ko pang may kinalaman ka ulit sa kanya, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatungtong sa lugar na ito." Napaluhod si Mirabel. Umiiyak. "Hindi po ako masamang tao, Senyora. Wala akong ginamit. Wala po akong ginawang kasalanan." Ngunit tinalikuran lang siya ni Senyora Belinda at pinakaladkad sa mga tauhan nito palabas ng hasyenda. Si Cassandra naman, nakangiti ng lihim. Isang ngiting tagumpay. Mabilis namang bumukas ang pinto ng mansyon. At doon ay dumating si Diego. Galit na galit. Halos mariin ang bawat yabag. Hindi niya pinansin ang mga katulong na nagtatakang napalingon sa kanya. Diretsyong nagtungo siya sa silid ng ina. Pagbukas niya ng pinto, bumungad si Senyora Belinda at Cassandra na magkasamang nagkakape. Parehong natigilan nang makita siya. "Diego anak, saan ka galing? Ba't ganyan ang itsura mo?" Tanong agad ng ina ngunit halatang kaba sa tono nito. Diretsyong tumitig si Diego sa mga mata nito. "Mama, narinig ko ng lahat." Napalunok si Cassandra. Anong ibig mong sabihin?" "Tungkol sa ginawa mo." Malamig na sagot ni Diego. "Ikaw ang nagsinungaling kay Mama. Ikaw ang nag-imbento ng mga kasinungalingan laban kay Mirabel." Nagpalingaling nga si Cassandra. Nanginginig. "Diego, mali ka. Lahat ng sinabi ko totoo." Ngunit tumaas ang boses ni Diego. "Tama na, Cassandra. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit halos mapahiya siya sa harap ng buong bayan. At ngayon gusto mo pang wasakan siya ng tuluyan?" "Diego!" sabat ni Senyora Belinda. Malakas ang tono. "Huwag mong bastusin si Cassandra. Hindi mo alam ang lahat." "Hindi ko alam." Madiin ang bawat salita ni Diego habang humaharap sa ina. "Kayo naman mamang dahilan kung bakit ko nakilala si Mirabel eh. Pero bakit ngayon grabe kung maliitin niyo siya at husgahan?" Tahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, si Diego ay hindi na ang masunuring anak. "Anak," mariing sabi ni Senyora Belinda. "Ginagawa ko lang to para sa kabutihan mo. Hindi siya para sa'yo. Isa lang siyang babaeng nagmula sa wala. Isang babaeng gusto lang ng pera." "Hindi, Mama." Mabilis na tugon ni Diego. "Siyang babaeng nagturo sa akin kung paano maging totoo. Siya yung babaeng hindi kailanman humingi ng kahit anong kapalit. Kahit gaano ko pa siyang saktan. At kayo? Kayo ang hindi nakakakita ng kabutihan sa kanya. Dahil masyado kayong nalululong sa pangalan at pera." Napatayo si Cassandra. Pilit na nagmamakaawa. "Diego, please. Huwag mong ipagpalit ang pamilya mo sa babaeng yon. Isipin mo, lahat ng to mawawala sa'yo." Ngumiti siya. Mapait pero buo. "Kung yung lahat ng to ay kapalit ng taong mahal ko, handa akong mawala ang lahat." Napatigil si Senyora Belinda. Halatang natamaan ang mga salita ng anak. "Kung totoo man ang pagmamahal niyo sa akin, Mama," dagdag pa ni Diego, "hayaan niyo akong pumili para sa sarili ko." At bago pa sila makasagot, kinuha ni Diego ang susi ng kotse at umalis nang hindi na lumilingon pa. Habang nasa loob ng sasakyan, mahigpit niyang hinawakan ng manibela. "Hindi ko hahayaang tuluyan yung sirain ng babaeng minamahal ko," sambit ni Diego. Nagtungo siya sa tinutuluyang bahay ni Mirabel. Mas gugustuhin niyang makasama ito kaysa sa yaman ng Sentimayor. Pero wala namang kasiyahan sa lugar na yon. His life was not there, kung hindi sa tabi lang ni Mirabel. Samantala, si Mirabel ay kasalukuyang malalim ang iniisip at nag-aalala kay Diego. "Mirabel," natigilan siya.
Dahan-dahan siyang napalingon at nanlaki ang mga mata nang makita si Diego. Nakatayo sa harap ng kanilang bakod. Diego? Mahina niyang sambit at halos hindi makapaniwala. Mabilis na lumapit sa kanya si Diego. Hindi ka dapat nandito, sambit ni Mirabel, saka umiwas ng tingin. Ayokong masira ka sa pamilya mo. Ayokong ako pang maging dahilan ng pagkasira niyo. Hinawakan ni Diego ang kanyang kamay. Wala na akong pakialam, Mirabel. Hinarap ko na sila. Sinabi ko kay mama na ikaw ang mahal ko at handa kong iwan ang lahat para lang sa'yo. Napaluha si Mirabel. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Bakit mo ginagawa to? Hindi ako katulad ng mga babaeng nakasanayan mo na. Wala akong maibibigay sa'yo kahit na ano. Ngumiti si Diego at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kailangan ko lang, ikaw. Hindi na napigilan pa ni Mirabel ang sarili at niyakap niya si Diego ng mahigpit. Namiss kita. Mahinang sambit niya. Hindi na kita hahayaang mawala, Mirabel. Bulong ni Diego. Kahit sino pang humadlang. Nang sumunod na araw, tahimik ang buong hasyenda. Nabalitaan nila Arman at Leonardo ang nangyari. At hindi sila sanay na makita ang kanilang ina na tila balisat nagmumukmok sa veranda. Pero ngayon, mas ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Mula nang umalis si Diego, tila nawala ng sigla ang buong hasyenda. Hindi tama to, kuya. Wika ni Leonardo habang nakasandal sa pader. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang pamilya natin dahil sa kasinungalingan. Tumango si Arman. Tama ka. Lalo na kung ang babaeng pinili ni Diego, wala naman talagang ginagawang masama. Doon na nila sinimulan ang kanilang paghahanap ng katotohanan. Kinausap nila ang mga kasambahay, mga tauhan sa hasyenda, pati ang mga tagabayan, hanggang sa may isang babaeng nagngangalang Lita, dating kasambahay sa hasyenda ang lumapit sa kanila. Si Cassandra na dating kasintahan ba ni Diego ang tinutukoy nyo? Nakita ko po yung ginawa niya. Siya po yung mismong naglagay ng panyo ni Mirabel sa kwarto niya. Kitang-kita ko kung paano niyang kinuha ang panyong nakasampay noon. Pagkatapos nun ay kumalat na, magnanakaw daw si Mirabel. Ang pruweba niya ay ang panyo niya. Paliwanag ni Lita habang nanginginig ang boses. Nagkatingin na naman sila Arman at Leonardo. Yun na ang patunay na kailangan nila. Agad nilang dinala si Lita sa harap ni Senyora Belinda. Sa sala ng hasyenda, napuno ng tensyon ng hangin. Mama, pakinggan niyo muna siya, sabi ni Arman. Doon na ikinuwento ni Lita ang lahat, kung papaanong siniraan ni Cassandra si Mirabel, kung papaanong inutusan niya pa ang ilan pang tauhan na magsinungaling upang palabasing magnanakaw si Mirabel, at ang pagpapakalat ng kasinungalingan na maraming lalaki si Mirabel. Lahat yun ay kasinungalingan. Habang nagsasalita si Lita, unti-unting nanlulumo si Senyora Belinda. Totoo ba yan? Halos pabulong nitong tanong, bakas ang pagkagulat at pagsisisi. Oho, Senyora. Mabuting babae itong si Mirabel. Nakita ko kung paano siyang nagtatrabaho ng maayos dito. Wala ho siyang ginagawang masama. Sagot ni Lita. Nanghina naman si Senyora Belinda at napaupo. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Diyos mio, ang laki ng kasalanan ko sa batang yun. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Pinalayas niya na kaagad si Cassandra at hindi niya na hinarap pa dahil baka ma-brainwash pa siya. Kinabukasan ay sumakay siya ng sasakyan kasama sila Arman at Leonardo. Dala ang ilang pasalubong at isang pusong puno ng pagsisisi. Pagdating sa bayan, nadatnan nila si Mirabel at Diego sa harap ng maliit na bahay. Nagtatawanan habang nagluluto sa kalan. Napahinto si Diego nang makitang sasakyan. Ma? Halos pabulong niyang sambit. Halatang gulat. Lumapit si Senyora Belinda. Mahina ang mga hakbang at agad hinawakan ang mga kamay ni Mirabel. Iha! Mirabel, patawarin mo ko. Pinaniwalaan ko ang maling tao. Nasaktan kita't hinusgahan. Patawad at nabulag ako ng mga kasinungalingan ni Cassandra. Patawarin mo sana ako, anak. Naluha si Mirabel. Senyora. Ngumiti si Diego at pinigilan ang sariling mapaiyak. Salamat, Mama. Akala ko hindi na kayo makikinig.
Huminga ng malalim si Senyora Belinda. Mali ako noon, anak. Pero kung itong babaeng magpapasaya sa'yo, tatanggapin ko siya ng buong puso. Nagyakapan silang tatlo, habang si Araman at Leonardo ay nakangiti sa hindi kalayuan. Ang mga dating galit at pagdududay na palitan ng katahimikan, pangunawa at kapatawaran. Lumipas ang ilang linggo. Sa labas ng simbahan ay nakatayo si Diego sa harap ng altar. Nakaayos, gwapong-gwapo sa suot na barong, pero baka sa mukha niyang kabat pananabik. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto at pumasok si Mirabel. Nakasuot ng eleganteng gown na may mga bordang bulaklak. Ang dilaw na ribbon sa bewang ay paalala ng unang araw na magkita sila sa hasyenda. Napasinghap si Diego at tila bumabagal ang oras. Habang naglalakad si Mirabel patungo sa altar, parang wala ng ibang tao sa paligid. Pagdating sa altar, kinuha ni Diego ang kamay ni Mirabel. Mula sa mga bangko, baka sa mukha ng lahat ang tuwa, lalo na kay Senyora Belinda na ngayon ay tahimik na umiiyak, habang pinagmamasdan ng anak at ang babaeng minsan niyang hinusgahan. Pagkatapos ng basbas ng pari, dumating ang sandaling inaabangan ng lahat. Ngayon, bilang tanda ng inyong pag-iisang dibdib, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Marahang hinarap ni Diego si Mirabel. Handa ka na ba? Matagal na. Nakangiting sagot nito. At sa gitna ng mga palakpakan, ng mga ngiti at ng kampanang muling tumunog, nagtagpo ang kanilang mga labi. Paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng mga taong bayan. May bitbit na bulaklak, may nagtatapon ng mga petals at may mga sumisigaw. Nakangiti si Diego habang hawak si Mirabel. Ikaw talagang babae sa hula. Nakangiting sabi ni Diego. Ngumiti naman si Mirabel. Sandaling hinalikan siya sa labi. At ikaw lang ang para sa akin, Diego Santamayor. Tugon naman ni Mirabel. Bago muling siili ng matamis na halik ni Diego ang labi niya. Matatawag na tunay ang pag-ibig kapag marunong manindigan at magpatawad. Hindi rin ito masusukat sa yaman o estado sa buhay, kung hindi sa katapatan ng puso at tapang na ipaglaban ng tama, kahit palaban sa mga hadlang o maling akala ng iba. Wakas.